lakad-lakad muna. Simba na naman. Kuya Pink, resort ko. Dahil linggo ngayon, Bye-bye. sisimbahan. Ayan, sisimbahan. Wow, peace. Walking distance lang naman yung aming simbahan. Pip. Pip. Dali. Takot sa aso, ayan. Oh, dito. Wala na, oh, tumabi na yung aso. Oh, yan, natakot sila sa aso na yan. Huwag kang tatabi sa aso. Ay, nakita ko nung isa na kaganon. Yan, simbahan namin ay walking distance lang. Medyo na late na kami. Yan. Hapon na ngayon. Nasa 5:30 p.m. Ayan o. Problema. Ayan yung Guys, simbahan nagdala ako namin. ng plana. Hoy, saan ka ba pupunta? Grocery yan, oh. Naku, dumungaw na naman sa grocery. Hindi tayo mag-grocery. Sisimba tayo. Ito yung aming simbahan, mga guys, oh. Ano yan, Christian Uy, born tara again. na. Nawala na yung pangalan dyan kasi nag-renovate yung, Tingnan mo mami ka sa pinakataas. renovate yung simbahan na to sa loob tsaka sa taas. Ang ganda ng pinakataas. Tinanggal yung nakalagay dyan na Jesus the Rock Church. Papalitan na lang yun. Pagmano. Ayan, papasok na. Pinunta namin. Tapos yung Cordoba, yung may mga sikat na mga bentanang lechon. So talagang sabi ko, two birds in one stone. So, alam mo po, naranasan mo rin yan, maglingkod ka lang. Hindi totoo po, maglingkod ka lang sa Lord. Baka naman na kailang ina-expect mo kay Lord, eh, tuwing Sunday ka lang umaattend. Eh, mag-participate ka sa gawain, participate ka sa youth, participate ka sa young professional, sa men, sa women's. May morning prayer po tayo, mag-participate po kasi tayo. No, at sabi mo sa katabi mo, ikaw na ang next. Naniniwala po ako ikaw na next na magpapalain ng Panginoon. So ano lang po tayo, no? Ayun lang naman po ang secret. Wala naman po ibang secret na kailangan ba mayaman ka, kailangan pa ganito ka. Hindi naman po gano'n, no? Ang sekreto po, sumama ka po sa ministry, maglingkod tayo sa Panginoon. So amen, kung tayo po ay nakaredy na, konting reminders lang po. Yung mga phone po natin, kung tayo po ay gumagamit ng phone, amen, sige, kung ready na po tayo, tumayo na po tayong lahat. At welcome po natin at palakpakan po natin. No other than magbibigay po ng mensahe sa ngayong hapon po, no other than Admin Jacket Girl. Palakpakan po natin si Lord. Amen. So isang malakas na palakpak po para sa ating Diyos na buhay. Amen. So sa hapon pong ito, pwede po bang maanyayahan muna na umalis po muna kayo sa upuan nyo. So bawal po ang masungit. Yan. So humanap ka muna ng 20 katao. Sabi mo, pinagpala ka ng Diyos. Amen. At pagpapalain ka ng Diyos sa hapon ito. Ayan. Pinagpala ng Diyos. Amen. Dapat yung mga itsura, pinagpala, hindi parang mukhang pinagpapapalo eh. Amen. Parang wala pang next year, pero parang mukhang pinitay na siya ka na eh, no? Amen. So pinagpala ng Diyos. Sino dito alam mo pagpapalain ka ng Diyos? Amen and amen. Request ko lang po pwedeng lapit kayo ng konti. Mabait po yan si Ate Melanie. Tabihan niyo po, yan. Lapit po kayo para yung mga papunta pa po, mga pa-attend pa po. Para at least pag nakita ka tayo nila Bishop, nandito na tayo sa... Yan. Amen.
Ayan, so yan po. Amen. So tumayo po tayong lahat. Tayo pong lahat ay magbubukas sa panalangin. Tayo pong lahat ay yumuko. Damhin natin ang presensya ng Panginoon. Lord, nagpapasalamat po kami sa hapong ito. Mabuti ka, Panginoong Jesus. Mabuti ka, Banal na Espiritu. Mabuti ka sa buhay ng bawat isang narito. Lord, hinihingi namin, Panginoong Jesus, sumasalo kami sa inyong presensya sa hapong ito. Lord, hindi namin kaya, ngunit sa inyong kapangyarihan, dahil ikaw ay Diyos na tagapagligtas, lahat ng bagay ay kakayanin, lahat ng bagay, Panginoon Lord, ay alam naming malalampasan at mapagtatagumpayan. Kaya sa oras na ito, Panginoong Jesus, palambutin mo ang aming puso't isipan at sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri at pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus at ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 So sige po, tayo pong lahat ay makakaupo muna. So bago po ng sarili mo. At pag pinatawad ka sa kasalanan, hindi ka na alipin ng dyablo. Okay? Dati pag alipin tayo ng dyablo, pag tinulungan tayong gumawa ng masama, ay ginagawa agad natin. Pero ngayon, pag bumulong siya, kinokontra na po natin. At sinasabi natin sa ating sarili, ako ay bago ng nilalang. Amen? Kaya napakalaga po ng banal na punan. Pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Pangalawa, paalala ng sakripisyo at pag-ibig ni Jesus para sa iyo. Kaya po, pag banal na punan, pinaalala niya na huwag mong baliwalain ang pag-ibig ni Jesus. Huwag mong paglaruan, huwag mong i-underestimate ang ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Amen? At ang pangatlo, nagtagumpay na si Jesus laban sa kasalanan at sa dyablo. Okay? Ibig sabihin ay hindi ka na alipin. Hindi ka na robot ni Satan. Okay? Kaya mo na siyang kontrahin dahil sa kapangyarihan binigay ni Jesus. At pang-apat, wala nang kapangyarihan si Satanas sa buhay mo. Ay ang nagagawa nila ni Satanas sa buhay mo ay dayain ka. Okay? Lagi niya nakilkil na makasalanan ka, wala ka ng pag-asa, sira ka na. Kaya napaganda na mensahe kanina ni Admin Japheth na tayo ay wala na sa ilalim ng kapangyarihan ni Satan. Tulad ng babaeng Samaritana, iniwan niya ang tubig. Napakalaga ng tubig noon. Dahil napakainit, mabuhawin ang mga taga-Middle East. Pero dahil sa kanyang kagalakan, may nainom siyang tubig na hindi na siya mahuwa magpakailanman. Iniwan niya, tumakbo na siya, ang umiyak at maligaya. Ganyan din po tayo. Sa BBC katabi, ganyan ka rin. At ang pinakahuli na napakasarap kapatid ay yung babalik si Jesus para sa iyo. Ang tawag po dyan ay rapture of the church. Sa Tagalog ay pagdakip sa mga Kristiyano. Ibig sabihin po kapatid ay anytime ayon sa schedule o petsa na itinakda ng Diyos, babalik siya. Pagbalik niya ay bago siya makabalik, bumaba sa ipapawid, lahat po tayo sa isang iglap. Sabi natin, isang iglap. Bigla po yun, mas mabilis kaysa pagkurap ng mata. By the twinkling of an eye, iakyat po tayo sa impawid at doon sa kalangitan o sa ipapawid, sa ibabaw ng ulap, maghihintay tayo sa pagbaba ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya maghihintay, tayo ang maghihintay. Ang tawag po yun ay rapture of the church. Sabi natin, rapture of the church. Rapture of the church. Ayun, so purihin ang Panginoon. Ngayon, sa oras nito ay i-distribute na po natin ang mga elemento. Multimedia, paki-ano ang yung Matthew 26 verse 26.
Sige, habang pinamimigay, basahin po natin. 1, 2, 3, pray. Sila'y kumain, tumangko si Jesus na tinapay, at matapos magpasalamat sa Diyos, ay pinagkakilala niya iyon. Ibigay niya sa mga alagad at sinabi, kunin niyo ito at kainin. Ito ang aking nagawa. Pagkatapos tumungkol siya ng pasalamat sa Diyos, ibigay niya. Sinabi niya, kayo lahat ng uminom, sapagkat ito ang aking dugo sa katibayan. Ito ang aking dugo. Tapos ka na. Tapos na. Tawag ng isang himno, sila'y nagpunta sa bundok ng mga olibo. Okay. Hintayin natin po yung ibang kapatid, no? Para at least sabay-sabay po tayo. Okay, basahin natin verse 23 hanggang 24. 1, 2, 3, read. Sapagat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong kami siya'y magkanulo, ang Panginoon Jesus ay bumot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagdala sa Diyos. Ito ang aking katawan niya para sa inyo. Gawin niyo ito bilang mag-alala sa Sabi doon, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. So pagbanal na punan ay wag na wag kayo mawawala. Do not underestimate o maliitin ang diwa ng banal na punan sapagkat ito ang paraan mo lamang bilang alalahanin ang Panginoong Hesukristo. Okay? So ito na nga, ginagawa na natin, inaalala na natin ang Panginoong Hesukristo. Okay? Pakita natin, maging sa banal na punan, na mahal talaga natin ang Diyos. Mahal talaga natin ang Panginoong Hesukristo. Amen? Alam niyo po, bago ko ituloy, si Jesus po ay galit na galit po sa mga Pariseyo at Skriba. Hindi dahil sa sila'y Pariseyo at Skriba. Nagagalit ang Panginoon Hesukristo sa kanila sapagkat sila ay tinatawag na hipokrito, relihiyoso lang sila, pero hindi nila totoong mahal ang Diyos. Amen? Gusto lang nilang sikat sila. Gusto lang nila na parang ginagalang sila ng tao na relihiyoso malapit puno sa Diyos. Pero ang totoo, sila po ay nagkukunwari at hindi totoo. Kaya yun ang ayaw ng Panginoon. Ngunit sa oras nito, dapat tayo ay magpakatotoo. Amen? Ayan po, nandito na po ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Okay? Ating ipanalangin, Panginoon, sa oras nito, narito ang tinapay na sumisimbolo sa iyong katawang nabugbog at namatay dun sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa aming karumihan at kasalanan, at sa oras nito, inaalala namin ang iyong pag-ibig at sakripisyo para sa amin sa magitan ng simbolo ng tinapay nito na iyong katawan. Basbasan mo ito at pagpalain. Pag kinain po namin ito, makaranas kami ng kagalingan, himala sa aming mga karamdaman. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sabay-sabay po natin kainin. Ayun, hawak natin ang katas ng ubas. Ito ay simbolo ng dugo ng Panginoong Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Okay? At ang isa sa kinatatakutan ng Diablo o ni Satanas o ng iba, yung dugo ni Jesus na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Sapagat alam ni Satanas, si Satanas alam niya, na yung dugo lang ni Jesus ang pwedeng maglinis ng kasalanan
ng tao sa sanlibutan. Walang ilog, walang sabon, walang shampoo, walang anumang chemicals na pwedeng bumura at maglinis ng iyong kasalanan, kundi sa magitan lamang ng dugo ng Panginoong Kristo. Walang relihiyon na makapaglilinis ng kasalanan ng sanlibutan, kundi ang nag-iisang dugo lamang ng ating Panginoong Kristo. Kaya ito'y napakalaga sa ating Panginoong Kristo. At may dagdag ko pa, pag sinabi pong banal na punan o Holy Communion, ang ibig sabihin niya, ang presensya ng Diyos ay narito. At ang Panginoong Kristo ay nasa tabi mo lang. Yan ang ibig sabihin din ng banal na punan. Ang Panginoong Kristo, hindi siya malayo sa iyo. Nasa tabi mo lang at lagi mo siyang kasama. Amen? Ngayon sa oras nito, itaas natin. Pagkatapos ko pong manalangin, huwag muna kiniinom. Okay? Pakipag-toast po muna tayo sa ating mga kapatid. At sasabihin ko, yan ang binigay ni Jesus sa kanyang buhay sa akin. Gayon din naman, mag-aalay din tayo ng buhay para sa ating mga kapatid. Hindi naman natin lubos na kilala pa ang bawat isa. Pero alang-alang kay Kristo, panatilihin natin ang pagkakaisa. Bawal ang pagkukunwari. Alam ko, nagkakamali rin tayo. Pero iba po yung nagkukunwari. Dapat maging totoo. Sabihin mo siya, hindi namin kaliwat ka na mo, maging totoo na tayo, kapatid. Mag-mature na tayo. Huwag na tayo magkunwari. Amen? Dahil ayaw na ayaw ng Panginoon ang nagkukunwari. Amen? Okay? So, praise the Lord. Ngayon, taas natin, dakilang Diyos na napakamakapangyarihan sa lahat. Narito po ang katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo ng aming Panginoon Kristo. Na nabuo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na ang nakaraan. At sa oras na ito, Panginoon, habang kami nabubuhay, patuloy namin itong alalahanin ang pag-ibig na ito ng Panginoon. Pagpalain mo ito, Panginoon, na ang namin na may pananampalataya, pag ininom namin ito, magsilbi itong kagalingan, walat matanda, napapasok sa aming katawang lupa, at tulungan kami na dugtungan pa ang aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong karangalan, papuri at pagsamba sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoon Jesus, ang lahat ng anak ng Diyos at lahat ng naghihintay sa kanyang pagbabalik ay magsabi ng Amen. 5 at 7 ang 7 katao, makipag-toast po tayo at sabi natin, binabahagi ko sa aking buhay. Sabihin mo, pasensya ka na sa nakayanan ko. Nakalamangan na nasa harap eh. Kasi nakipag-toast kay Bishop eh. Hallelujah. Amen? Praise the Lord. Pero palaga naman ipag-toast tayo. Amen? Praise God. Hallelujah. So, itas natin. Sabihin natin sabay-sabay, para kay Kristo. Para kay Kristo. Sabay-sabay po natin inumin na may pasalamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Communion. Ayun. I'm gonna get out. First week of the month. Amen. Hallelujah. So, malakas sa palapag po sa Panginoon. Amen. Noong oras po, ang babahagi ko po ay sa Psalm 144 verse 15 sa King James Version. Happy is that people that is in such a case. Yeah, happy is that people whose God is the Lord. So, ibig sabihin po, maligaya ang tao sa kalagayan niya. Sa bilang mga tao, kung ang Diyos niya ay ang Panginoon niya. Sa second version po, next po. May ginagawa. Sabi rito, blessed is the people of whom this is true.
Blessed is the people whose God is the Lord. Amen? So pinagpala daw po, o mapalad daw po ang mga tao. At ito ay totoo. Mapalad ang mga tao kung ang Diyos niya ay ang Panginoon. Amen. So ano po ba ang connection nito sa pagbibigay natin? So lagi natin sinasabi, my God is my Lord. Pero talaga po bang ginagawa natin Lord ang ating God? Amen. Yun ang tanong. So ano po bang ibig sabihin ng Lord or Panginoon? Una, amen, sabi rito, owner, master. God has authority over our lives. Kung ginagawa po natin na ang Diyos natin ay Panginoon, na hindi mahala po tayo na ang Diyos ay may authority sa buhay natin. Amen? Siya ang may-ari sa buhay natin. At ang laman ng pitaka mo, ang may-ari niya ng Diyos. Amen? Hallelujah. Next po, siya ang king o ruler, o siya po ang nagmamahala sa atin at nagtutuwid sa atin. Kaya nga po may na-invento ang ruler. Para lagi natin isipin, ano ba ang tuwid at hindi tuwid na daan. Amen? Ang tuwid po na daan ay ang Diyos po, ay ang papunta po kay Jesus. Amen? Kaya may ruler. Bisa isip ko, ang galing ni Lord, no? Kaya may ruler para alam ko kung ano yung crook, balong-balong at anong tuwid. Amen? And then ano pa po, kung ang Diyos po natin ay talagang ginagawa natin Lord o Panginoon, naniniwala tayo na siya ang ating provider at nagtutustos. Lahat po ng meron tayo, ang nagkaroon tayo dati at magkakaroon pa ay dahil ang Diyos natin ay great provider. Amen? Sabi ko nga, Lord, hindi ko po malubos mag-isip na makakapagbayad ako ng kuryente na halaga ay 12,000. Amen? Dati noon, yung 2,000 lang, ang sakit na na. Amen? Pero ang Lord is a great provider. Amen? Hindi siya nagkukulang. Sabi ko, Lord, ikaw ang dahilan ba na imbentong ilaw at Meralco. Ikaw rin ang dahilan ba makakabayad ng Meralco. Amen? Next, protector. Kung inaari mo na ang Diyos ay Panginoon, naniniwala ka na siya ang nag-iingat sa iyo. He cares for and defends His people. Siya ang nag-iingat at siya ang ating tagapagtanggol. Amen? Next po, covenant. Amen? Siya po ay tapat at promise keeper. Pag sinabi niya po, tinutupad niya. Ang tao po minsan, bukas magbabayad ako. Sure yan! Amen? Pero hindi po, madalas po, hindi sure. Pero pag ang Diyos na nagsabi, I will provide you, I will take care of you. You are mine. Nagdadoubt tayo, amen? Pinagaling na tayo dati, minsan kung nagkasakit tayo, nagdadoubt pa rin tayo pag hagaling pa ako ni Lord. Amen? Magpo-provide ba si Lord? Nagdadoubt pa rin tayo Pero ang dami ng beses sa pinitunayan ng Diyos na siya ay pag-aari niya tayo, iniibig niya tayo, tinumig niya tayo, siya ang nagpo-provide sa atin, siya ang nag-iingat sa atin, siya ang tumutupad ng mga pangako na talagang natutupad talaga. Pag sa tao po kasi tayo umasa, mas madalas po yan sa blind. Naranasan ko na po yan Pero sabi ko, tinatawanan ko na lang. Pero kasi ang Diyos hindi sumasablay. Amen? And then object of worship. He alone deserves our trust, obedience, and devotion. Ang Diyos lang ang karapat-dapat nating bigyan ng magpapatiwala na 100% pagsunod at devotion. Ibig sabihin po yung ating pagninilay-nilay. Minsan po sabi ko sa Lord, Lord, nalulungkot ako Kasi maging totoo tayo sa Lord. Hindi, sabi ko, umiyak ako noon. Tapos after few days, biglang may surpresa.